Hello everyone, how are you today? I'm your teacher Jem Raymond, and today we are now on our week 2 in quarter 4 in Science 6 for this school year. And for this week, we will discuss the module 2 of your Science 6 for this quarter entitled What to Do Before, During, After the Earthquakes and Volcanic Eruptions. And this module has 2 lessons. Are you ready to know what to do before, during, and after earthquake and volcanic eruptions? Hi everyone! Welcome to my channel, Tutorial by Sir Raymond. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. Hello everyone, how are you today? I hope everybody is fine and safe. We are now on our week 2 of quarter 4 in Science 6 for this school year. Let us discuss first the what I know part of your module 2, particularly the lesson 1. Number 1. Which of the following should not be done during an earthquake when you are inside a building? A. Rush to the door and get inside an elevator. B. Be aware of the possibility of open electrical lines. C. Seek shelter in a doorway or take over under a heavy table or desk. Letter D. Open the window and leave the building immediately when you smell gas. So ano ba dyan, class, ang hindi dapat gawin kapag nagkakalindol na? Correct. It's letter A. Rush to the door and get inside an elevator. Hindi mo yan dapat gawin kapag nagkakalindol na, class. Delikado yang gawin. Number 2. Which precautionary measures should be done before an earthquake? Kung hindi pa nangyayari yung lindol, class, ano ang dapat gawin? A. Prepare an emergency survival kit. B. Cover your nose with a damp cloth. C. Do not cross bridges if you are driving. D. Check yourself and every family for injury. Take note, the question is, ano ang gagawin mo kung wala pa ang lindol? Correct, letter A. Prepare an emergency survival kit. So wala pa yung lindol, class, kinakailangang ready na yung emergency survival kit mo. Number 3. How should you behave during an earthquake? Ano ba yung dapat gawin kapag nagkakalindol na? A. Keep calm. B. Rush to an overcrowded exit. C. Practice an earthquake drill. Or letter D. Fasten all heavy appliances. Kapag nagkakalindol na, class, ano ang dapat mong gawin? Correct. Keep calm. Dapat kalmado ka. Kasi kapag kalmado ka at hindi ka nataranta, makakapag-isip ka ng maayos kung ano ang gagawin mo. Number 4. Which safety precautions should be done before an earthquake? A. Participate in earthquake drills. B. Turn on the radio for the latest updates. C. Stay away from broken electrical wires. Or letter D. Check yourself and members of the family for injuries. Correct. Participate in earthquake drills. Dapat, sa wala pa yung lindol, class, every quarter of the year, nagsasagawa tayo ng mga earthquake drill. Mga simulation ito, class, sa kung anong dapat gawin kapag nagkakalindol na. So kung wala pa yung lindol, dapat mag-participate ka o makilahok ka sa mga earthquake drill na ginagawa ng ating paaralan at ng ating komunidad. Number 5. Which of the following sentences in the box are precautionary measures to be taken before an earthquake? Number 1, familiarize yourself with your place of work and residence. 2, stay away from glass windows, shelves, cabinets, and other heavy objects. 3, know the earthquake hazards in your area. 4, if you need to evacuate, leave a message stating where you are going and bring emergency supply kit. Ano ba yung dapat gawin, class, pag wala pa yung lindol? A. 1 and 2, B. 2 and 3,
C, 1 and 3, or letter D, 1 and 4? Correct. It's letter C, 1 and 3. Familiarize yourself with your place of work and residence. And number 3, know the earthquake hazards in your area. Kinakailangan sa bawat pinupuntahan natin, dapat familiar ka sa mga exit o sa mga potential hazards na pwedeng mangyari kapag nagkakalindol na. Number 6, which is the best thing to do before a volcanic eruption occurs? A, avoid contact with ash. B, wear goggles to protect your eyes. C, keep important documents in a safe place. Or letter D, cover your nose with a wet and clean cloth. Yes, it's letter C. Hindi pa pumuputok yung bulkan, kinakailangang you have to keep important documents in a safe place. Yung mga birth certificate mo, yung mga documents mo sa school. So, kinakailangang i-secure mo yan at ilagay mo yan sa pinaka-safe na lugar sa bahay nyo. Number 7, which one is not a safety precaution during volcanic eruptions? A, get on your roof to remove ash. B, avoid crossing bridges and rivers. C, follow evacuation orders from authorities. D, protect yourself from falling ash if outside. Yes, the correct answer is get on your roof to remove ash. Kung pumuputok na yung vulkan class, hindi po pwedeng pupunta ka pa sa ibabaw or sa bubong nyo para maglinis at kunin yung mga ash na nasa bubong. Pwede mo lang yan gawin kapag natapos na ang pagputok ng bulkan at safe nang bumalik sa inyo. Number 8, what will you do after a volcanic eruption? Pagkatapos ng pagputok ng bulkan, ano yung gagawin mo? A, prepare a first aid kit. B, stay from volcanic ash falls areas. C, store enough food and drinking water. D, make the necessary repairs and clean your roof. Kapag natapos ng pagputok ng bulkan at safe nang bumalik sa inyo, ano yung gagawin mo? Correct. Make the necessary repairs and clean your roof. You have to check your house, class. Kung may mga sira, of course, tumulong ka sa pag-ayos nito. And especially in cleaning your roof o yung paglilinis ng bubong. Pero kung hindi mo naman kaya yan, ipaubaya mo na yan sa mga magulang mo o sa mga nakakatanda mong mga members of the family. Tumulong ka lang hanggat sa makakaya mo. Number 9, which of the following is not a safety precaution during a volcanic eruption? Ang hindi dapat ginagawa kapag pumuputok na ang bulkan. A, avoid low-lying areas. B, stay outside of your home. C, cover your head for protection. Or letter D, wear long-sleeved shirts and long pants. Ano ang hindi dapat gawin kapag pumuputok na yung bulkan? Correct, stay outside your home. Hindi po pwedeng nasa labas ka pa ng bahay nyo kapag pumuputok na ang bulkan. You are safe inside your house, and kung malapit ka talaga sa bulkan, you have to follow or you have to be inside the evacuation center designated by your government officials. Number 10. Which precautionary measures listed in the box below should be done after a volcanic eruption? Pagkatapos ng pagputok ng bulkan, ano yung gagawin mo? 1. Close all windows and doors. 2. Do not drive in a heavy ash fall. 3. Keep important documents in a safe place. 4. Clean everything and check if there's damage. Correct. Pag natapos na yung pagputok ng bulkan, it's better to clean everything inside your house and check if there are or there is damage. Okay, don't worry class, no, because this is still the what I know part of your module. Pre-test pa lang ito. Sinusukat pa lang dito sa part ng module mo kung ano ba yung nalalaman mo na.
tungkol sa ating lesson for this week. As we all know, class, earthquakes do not happen by chance. They often occur unexpectedly. Ang paglindol, class, pwede siyang mangyari anytime. Yung mga panahon na hindi natin inaasahan. So here in Visayas, one of the strongest earthquakes in 2013 happened in Bohol with a magnitude of 7.2. So noong 2013, class, nangyari ang isa sa pinakamalakas na paglindol. Yun nga, nangyari ito sa Bohol, dito sa Visayas. Now, the latest report about earthquake happened in Mindanao, in Cotabato, last October 29, 2019, which resulted to 24 dead, 11 missing, and 563 injured individuals. Ganun kalakas yung paglindol na naitala noong 2019 sa Mindanao, particularly in Cotabato. The earthquake was due to the movement of the plates of the earth o yung tinatawag nating tectonic plates. Ang sanhi ng paglindol noong 2019 sa Cotabato ay ang tectonic plates o yung paggalaw ng lupa. As we all know, class, earthquake can be hazardous, no? Especially if you are not prepared, because this can happen anytime, anywhere. Pwede itong mangyari kahit na anong oras at kahit saang panig pa ng mundo. It may cause loss of lives, properties, livelihood, and may even affect our health status. Now, knowing all the precautionary steps to take during earthquake, class, and all other calamities can greatly reduce the danger and the worries of your family. And it can also protect yourself and your loved ones. That is why, class, dapat alam mo ang dapat mong gawin bago pa mangyari ang isang kalamidad, katulad lang ng paglindol o pagputok ng bulkan. Now, do you have now an idea what would be our lesson for this week all about? And our objective for this week, class, is to enumerate what to do before, during, and after earthquake and volcanic eruptions. So we will answer first the what's in part of your module. Direction: read the following statements below. Write yes if the statement about earthquakes is true and no if not. Let's have number 1. An earthquake is the shaking of the earth's crust. Yes or no? Correct. Yes. Number 2. All earthquakes have the same origin. Lahat daw ng paglindol, class, ay pare-pareho lang yung pinagmulan? No. Pwede mangyari ang earthquake kahit saan. Number 3. Plate tectonic movements cause earthquake. Yes. Dahil sa paggalaw ng mga plate tectonics, ito ay naging dahilan ng paglindol. Number 4. Not all earthquakes that occur are felt by people. Hindi lahat ng mga lindol ay mararamdaman ng mga tao. Yes, kasi may mga mahihinang lindol, class, na hindi masyadong maramdaman natin. Pero earthquake pa din yon na maituturing. Mahinang klaseng lindol lang. Number 5. The movement of tectonic plates causes a volcanic earthquake. Pwede ba yung paggalaw ng tectonic plates? Pwedeng dahilan ba din ng pagkakaroon ng volcanic earthquake? The answer is no, because volcanic earthquake is due to volcanic eruption. We've finished discussing about the causes and the effects of earthquake and volcanic eruptions. We've discussed this last week, right? And we all know that earthquake and volcanic eruptions can bring harmful effects to all of us, right? And it is very hard to tell when these
earthquake and volcanic eruptions may happen. Pero meron tayong mga magagawa para hindi tayo masyadong maapektuhan kung mangyari man ang mga earthquake and volcanic eruptions. Here are some of the things that you can do to protect yourself, to protect your family, and to protect your friends against the harmful effects of these earthquake and volcanic eruptions. To minimize the harmful effects of earthquake, what are the things that you need to do? What to do before an earthquake? Ano ang dapat mong gawin kung wala pa ang paglindol? The first thing to do before an earthquake to happen is to perform earthquake drill. We've done this already in our school, right? Even up to this time, we are still performing earthquake drill. We have to participate always when there is earthquake drill class. You have to know and understand the purpose of earthquake drill. Bakit nga ba nagkakaroon ng earthquake drill? You have to know what to do in case there will be earthquake that will happen. Because when earthquake strikes, no one will tell you what to do. Wala nang ibang tao na magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin. Kung in case mangyari man ng earthquake, dapat alam mo na kung ano ang gagawin. Don't expect that someone will guide or will give you instructions what to do in case there will be earthquake. And for you to do that and for you to know what to do in case of an earthquake, you have to participate to earthquake drill, to regular earthquake drill. In our school class, we are conducting quarterly earthquake drill. We are conducting earthquake drill once every quarter. Ganon ka-importante kung bakit tayo nagkakaroon ng earthquake drill. Now, before an earthquake class, you have to prepare an emergency plan to cope with the disasters. You have to plan together with your family. You have to plan not only for yourself, but also for the other members of your family, even your neighbors. What to plan? Ano ang dapat paplanuhin? Now, if ever na magkalayo kayo in case na mangyari ang lindol, you have to plan ahead of time kung saan kayo pwedeng magkita. There should be a designated area kung saan pwede kayong magkita, mag-anak, as your evacuation area. Hindi po pwede na mangyari o pagkatapos ng lindol, magte-text na lang kayo kung saan kayo pwedeng magkita. Hindi po pwedeng ganyan. Hindi pwedeng tawagan ko na lang through cellphone yung other members ng family ko in case hindi kami magkita after the earthquake. Hindi po pwede yan, class, kasi kapag ganitong mga disasters like earthquake and volcanic eruptions, may posibilidad na mawawalan tayo ng cellphone signal at maaring hindi natin makontak yung ating mga membro sa ating mga pamilya. Kaya, maging familiar ka, dapat alam mo na or dapat alam na ng other members of your family yung inyong evacuation area, yung designated evacuation area ng inyong pamilya na kung saan pwede kayong magkita in case or after ng paglindol or ng isang disaster. Dapat lahat ng family members alam yung mga emergency exits ng bahay ninyo or sa mga lugar kung saan kayo madalas pumupunta. Importante na malaman nyo, in case of emergency, alin pa ba ang pwedeng madaanan aside from the main entrance. So ngayon pa lang, kung magkakalindol man,
kinakailangan alam mo kung saan ang mga emergency exit ng bahay nyo o nung mga lugar na palagi nyong pinupuntahan. Dapat familiarize nyo na yon. Before an earthquake happens, check carefully the structure of your house or buildings. You look for potentially dangerous things found in your house, such as the hanging objects and the falling debris. Suriing maigi ang inyong bahay. Pwede nga, class, magsagawa kayo ng tinatawag na hazard mapping. Ano ba yung tinatawag na hazard mapping? Punta kayo sa mga parts ng inyong bahay, tumingala kayo, tumingin kayo sa ibabaw, at tingnan ninyo kung sakaling maglindol. Alamin mo kung ano ang maaring bumagsak. Tingnan mo din ang palibot ng inyong bahay, from left to right, front and back. Kung sakaling lumindol, ano kayang mga bagay ang pwedeng tumumba? Like mga cabinet. Ganon din sa ibaba, class. Tumingin ka din sa ibaba ng bahay nyo. Tingnan mo kung saan pwede kang magtago in case na magkalindol. So, yun yung mga importanteng gawin para masuri nyong maigi at magsagawa kayo ng hazard mapping ng inyong bahay sa hindi pa nangyayari ang lindol. Again, tumingala kayo sa ibabaw ng bahay nyo, alamin nyo kung ano ang pwedeng bumagsak sakaling maglindol. Tumingin din kayo from left to right, front and back, kung ano ang pwedeng bumagsak. Tumingin ka rin sa ibabang bahagi ng inyong bahay at tingnan mo kung saan ka pwedeng magtago in case na may lindol. Next is, you have to familiarize yourself with your home, your school, or to the place you are frequently visiting. Know the routes, yung mga ruta, class, that you will take if you get out from that building in case of an earthquake. Dapat alam mo kung saan ka pwedeng lumabas in case na magka-lindol. Alamin mo kung saan ang mga emergency exit ng mga lugar na lagi mong pinupuntahan. In relation to that, you have to find the place also where fire extinguishers, the first aid kits, the alarms, and the communication facilities are located. Before disasters, class, like earthquake, you have to prepare a go bag. What do we mean by go bag? This go bag is packed with essential items, kept ready for use in the event of emergency evacuations of one's home or buildings. Dapat lagi itong nakahanda na para kung in case na mangyari ang lindol, ito na ang kukunin mo kasi nandito na lahat ang mga importanteng mga bagay, mga pagkain para ka makasurvive in case na magkaroon ng mga sakuna. Ano bang dapat ilagay sa tinatawag nating go bag? Okay, let's see if you already know what are the essential things included inside the go bag. Let's see if you could answer this. Which of the following is not preferably found inside a go bag? A. Flashlight. B. Birth certificate. C. Medicine. Or letter D. Bread. Ano kaya dyan ang hindi kinakailangan na ilagay sa inyong go bag? Anong sagot mo? Try to guess. Okay, the correct answer is letter D, bread. Sir, pagkain yan, sir. Nahalaga yan. Yes, I know bread is food, but bread is not recommended to be included in the go bag. Bakit, sir? Ipagkain naman yan. Now,
Ang dapat isama sa go bag class ay yung mga pagkain na hindi agad-agad na mapapanis. Ilang weeks or ilang months dapat hindi siya madaling mapanis. Yes, food. We can include food in our go bag. But foods like canned goods o yung mga dilata, biscuits or mga biskwit, pwede din ilagay sa go bag, pero hindi pwede yung bread. Kasi yung bread class, madali lang itong masira, di ba? May mga bread na 2 araw lang, 3 araw lang, masisira na. Hindi mo pa naman alam kung kailan at saan mangyayari ang earthquake, di ba? This go bag is intended for emergency use. So meaning, naka-ready na siya dyan sa isang sulok ng bahay nyo, at in case na magka-lindol or magka-emergency, kukunin mo na siya agad-agad. E paano kung sa tagal ng na-store sa bag yung bread na nilagay mo? Pag nagka-emergency, nakalimutan mong i-replace yung bread na yon sa loob ng bag mo. Eh ano pang kakainin mo kung nagka-emergency na? Kasi ang tagal na nung pagkain na bread na nasa loob ng go bag, inapanis na yon, di ba? So again, food is okay. Pero yung mga canned goods lang, mga dilata, mga biscuits, hindi recommended yung bread kasi yung bread madali lang itong masira. So now, yung flashlight, yung birth certificate, yung medicines are important to be included in the go bag. Now, let me tell you what are the things to be included inside a go bag or yung tinatawag nating mga emergency bag. What every go bag should contain. Number 1 in the list is, of course, the food. But food that hindi madaling masisira. No? Just like biscuits. And of course, don't forget the canned goods. No? Yung mga dilata, hindi madaling masira. Pwede mo yang ilagay sa go bag. And of course, don't forget water. Yung malinis na tubig. Kahit 1 litrong tubig lang, class, pwede nang ilagay sa go bag. What every go bag should contain? Yes, another one is the first aid kit. Importante na mayroong first aid kit sa loob ng go bag. Hindi naman natin dinadasal, pero in case na magkasakit or masugatan ka or other members ng family mo, ready kayong gamutin yung sakit o sugat ng inyong membro ng pamilya. So, importante ang first aid kit na panlinis sa mga sugat, like betadine, the alcohol, at yung mga gamot sa mga sakit sa mga lagnat at iba pa. So, kinakailangan mayroon kang first aid kit sa loob ng go bag. What else are included inside the go bag? Yes, the tools. You can use scissors, the knives, sa iba't ibang sitwasyon, katulad ng pagluluto. Okay? Kung medyo masyadong malaki talaga yung epekto sa bahay nyo or sa lugar nyo, yung lindol, at least may mga gamit kang mga tools, especially sa pagluluto. Okay? And also, pwede ring ilagay as tools yung mga lubid class o tali. Pwede mo itong ilagay din sa loob ng go bag. Next is, you can use also hygiene kit inside your go bag. So, mahalagang malinis ka palagi sa katawan. Kaya, importanteng may hygiene kit ka na ilalagay. Dahil dito, dapat maglagay ka ng toothbrush, ng toothpaste, shampoo, sabon, o tissue sa loob ng iyong hygiene kit. Dapat included din ito sa iyong go bag. What else to be included inside the go bag? Yes, you can include money, ID, or other important documents like passport or birth certificate. Dapat, class, may pera ka upang may kakayahan kang makabili sa mga pangangailangan mo in case there will be earthquake that will happen in your locality. Mabuti ding magkaroon ng pagkakakilanlan ang bawat miyembro ng inyong pamilya sa panahon ng sakuna. That is why
you need to include ID or birth certificate o mahalagang dokumento sa loob ng iyong go bag. Ano pang dapat ilagay sa go bag? Yes, pwede ring power bank class. No? Mahalagang may power bank ka na nasa go bag upang hindi agad-agad maubusan ng baterya ang iyong cellphone or other electronic devices para makausap mo ang mga mahal mo sa buhay, pati ng ibang tao all, of course. Importante din class yung flashlight, yung ilaw, no? At radyo. Hindi natin alam kung kailan, anong oras mangyayari talaga yung mga emergency. What if kung mangyari yan gabi? At lahat ng poste nyo natumba na. Wala nang ilaw, di ba? So, kinakailangang may flashlight ka na ilalagay mo sa go bag mo. At of course, yung radio din. Posibleng mawala ng kuryente during the earthquake. So, kaya mahalaga na mayroon kang flashlight para may ilaw ka na magamit no, in case gabi itong mangyayari. So, importante din ang radyo class para may balita ka na makukuha no, sa panahon ng isang sakuna. Now, kung ready na yung mga go bag mo, okay na yung mga laman niya, kompleto na yung laman niya, maaari mo na itong ilagay sa lugar ng inyong bahay na madaling makita kahit sino mang miyembro ng iyong pamilya. In case of emergency, madali nila itong makuha at mabibitbit no, kung in case nalalabas na kayo sa inyong bahay for emergency purposes. This time, what to do during an earthquake? Ano na ang gagawin mo kung sakaling may lindol na? Ang pinaka-importante sa lahat, class, keep calm when you feel the earthquake. Sakaling may paglindol, dapat manatiling kalmado. Kalma lang. Dapat nating pag-aralan, class, paano maging kalmado sa oras ng mga sakuna o lindol. Kasi kapag naunahan na tayo ng panic, naunahan na tayo ng kaba, mawawala na tayo sa ating proper mindset. Mawawala na tayo ng proper judgment. Hindi na tayo makakapag-isip ng maayos kapag naunahan tayo ng panic o kaba. Importante sa kahit na anong sakuna o emergency, dapat manatili tayong kalmado para magkaroon tayo ng proper decision making. Para magkaroon tayo ng wasto o tamang pagdedesisyon. Hindi na kasi tayo makakapag-decide ng maayos, class, kapag kung naunahan tayo ng taranta o panic. Kaya importanteng manatiling kalmado sa oras ng sakuna. Now, what to do during earthquake? Do not rush to an exit when you are in a crowded place like theater, mall, train, or stadium to avoid stampede. Kapag ikaw ay nasa loob ng inyong bahay o matitibay na mga gusali, dapat lumayo ka muna sa maaaring bumagsak na mga bagay at manatili sa ilalim ng matibay na lamesa at doon ka kumapit ng mabuti. Take note, class, hindi pwedeng lumikas. Hindi dapat tumakbo patungong exit, especially kung nasa loob ka ng isang gusali o bahay habang lumilindol pa. Okay? Again, take note of this. Hindi pwedeng tumakbo agad-agad palabas sa isang gusali o bahay habang lumilindol pa. Hindi ito advisable, class, especially kung nasa loob ka pa lang ng bahay. Delikado ito kapag gagawin mo, especially sa nakikita nyo ngayon sa screen. Na andyan ka sa loob ng mall, tapos lumindol, tumakbo ka sa exit. Kayong lahat tumakbo sa exit. So may chance na magkaka-stampede kasi may matutumba sa inyo dyan. Kasi
may hilo ka class kasi yumayanig pa yung lupa. So kaya delikado kapag tumakbo ka sa oras ng naglilindol pa. Ano pa yung dahilan class kung bakit hindi po pwedeng tumakbo agad-agad, no, palabas ng isang gusali kapag lumilindol pa? Ito kasi yung class. Diba nahilo ka na kasi medyo yumayanig pa ang lupa. Tapos, syempre, kung tatakbo ka, ma-out of balance ka kasi nga nahihilo ka na. Tapos, naaktuhan na nandun ka sa may malapit sa hagdanan o nasa hagdanan ka at maaari kang gumulong pa ibaba. So, in this case, maaari kang ma-injured palalo. At maaari ding mabagsakan ka. No? Kapag tumakbo ka habang lumilindol, nasa loob ka ng isang gusali, maaari ka ring mabagsakan kapag pilit kang tumakbo o mag-evacuate habang lumilindol pa. Hindi talaga po pwede at hindi talaga advisable na kapag yumayanig pa ang lupa, dun ka lilikas o dun ka mag-evacuate. Okay? Ang evacuation class, lalabas ka lamang sa isang gusali o sa bahay mo pagkatapos na ng pagyanig. Sa ganon, hindi ka mahihilo kapag ginawa mo yon at hindi ka mai-injured palalo. Habang lumilindol class, ang gagawin mo, drop, cover, and hold on. Ang gawin mo, drop, dumaba ka. Cover, and look for something to cover up your head or to cover up your body like a sturdy table, yung matitibay na mga bagay o matitibay na mga lamesa, pwede mo yung pagtaguan to cover up your head and your body. And make sure na matibay ang pinagtataguan mo. Baka ang pinagtaguan mo marupok din. So, mababagsakan ka pa din kung in case na may babagsak talaga ng mga parts ng gusali. So, dapat matibay talaga yung pagtataguan mo. Dapat nakahawak ka din sa kung saan ka nakatago. Dapat you have to hold on. Kasi nga, umuuga pa ang lupa o yumayanig pa ang lupa. That's why you have to drop, cover, and hold on. Ito yung dapat gawin, especially if you are in the indoor places. Just like sa mga mall, sa mga gusali, even sa loob ng inyong bahay. Habang lumilindol class, lumayo ka din sa mga bintana, especially those made up of crystal. Baka mabagsakan ka. At kung ikaw naman ay nasa labas, pumunta ka agad-agad sa open places. Saan ka pupunta? Doon ka sa open places o sa lugar na walang istruktura, no, na maaring bumagsak. So lumayo ka sa mga power lines, sa mga poste, sa mga dingding at iba pang mga istruktura na pwedeng bumagsak kapag nasa labas ka ng isang building. Now, if you are in a moving car, when there is earthquake, ask the driver to stop and park the car away from the buildings, electric wires, or posts. Kapag nasa loob ka ng sasakyan, tumatakbo ito, sabihin mo yung driver class na huminto at ilayo ang sasakyan sa mga maaring tumumbang mga bagay, just like buildings at saka mga poste. Now, if you are driving again, itabi mo yung sasakyan, and then after ng pagyanig, dun pa lang maaring paandarin ang sasakyan muli. Okay? At kung malapit ka sa mga tulay class, huwag nang dumaan sa mga tulay. Okay? For safe purposes. Kasi may paglindol, hindi mo alam, no? Baka yung tulay na dadaanan ng sasakyan mo, baka gumuho din bigla-bigla. What to do during earthquake? Do not use the elevators during an earthquake. Hindi po advisable na gumamit ng elevator or even escalator class during an earthquake. You can be stranded inside this elevator if a power failure occurs. Kung mawawala ng kuryente class, posible talaga na mawala ng kuryente kasi may mga poste na matutumba kapag may paglindol. So kapag sumakay ka sa elevator during earthquake, maaaring mag-brown out
at matrap ka sa loob ng elevator. Kaya hindi advisable na gumamit ng elevator during earthquake. Next, if you are residing near a coastal area, always be aware of tsunamis. Kung nakatira ka malapit sa mga tabing dagat class, tapos may pagyanig, you have to be alert. There might be tsunami that will form. No? If you feel the earthquake, if you are living near the coastal area, then immediately it is advisable to run to a higher grounds. What to do after an earthquake? Pagkatapos ng lindol class, ano ang pwede mong gawin? Find a safe place when the earthquake is over. Kapag tumigil na ang pagyanig class, pwede ka nang lumabas kung ikaw ay nasa loob ng mga gusali. Gamit ang pinakamabilis at pinakaligtas na ruta. Dapat doon ka lumabas sa pinakaligtas na emergency exit ng isang gusali. Kapag wala na ang pagyanig class, doon pa lang pwedeng mag-evacuate. Doon ka pa lang pwede lumabas sa isang gusali. After an earthquake class, check the safety of your family members. If someone is missing or in trouble, seek aid to find them. Dapat humingi ka ng tulong, no, sa mga otoridad in case na may nawawala kang kamag-anak, no, pagkatapos ng pagyanig. Or kung may nasugatan, pwede ka ring humingi sa mga medical team na maaaring magresponde after the earthquake. Next, do not attempt to cross bridges and overpasses which may have been damaged by the earthquake. Now, pagkatapos ng lindol, huwag maging kampante, especially those bridges that are damaged already. Hindi na yun pwede daanan class. No, huwag kang magtangkang dumaan pa kasi maari kang maaksidente in case na tumuloy ka, no, na dumaan sa mga sira-sirang mga tulay at mga overpass. Check for fires if there are any. Some damages from the earthquake may result to fire. In case you see a fire class, locate the nearest fire control or alarm unit or even fire extinguisher, no? And you may use it to prevent na lumaki palalo ang sunog. Or pwede ring humingi ka ng tulong class, no, sa mga otoridad if talagang may nakita kang pwedeng pagsimula ng sunog. And of course, class, after earthquake, you have to keep yourself updated and alert, no? The authorities may issue some instructions after earthquake, and of course, they might give also some important things to remember to reduce the effects of earthquake. Makibalita ka, no, gamit yung radio na nasa go bag mo. Pwede mo yung magamit in case may total blackout na mangyayari. You can hear the news over the radio. Next, let's have the what's new part of your module. And let's have the activity number 1, know these tips. Choose the picture that shows what to do before, during, or after earthquake. Write only the letter that corresponds to the picture below. Now, pipili tayo kung ano ang naglalarawan dito o ano ang ginagawa before, during, and after earthquake. Now, unahin na muna natin yung dapat gawin before the earthquake. Ano kaya sa palagay nyo ang dapat gawin o ano kaya yung sa palagay nyo sa mga larawang na ibigay dyan ang dapat gawin sa hindi pa nangyayari yung earthquake o yung lindol? Correct. It's letter B, letter F, letter H, and letter L. Yung letter B ay naglalarawan na dapat magplano at ihanda na yung mga emergency kit sa hindi pa nangyayari yung paglindol. Yung letter F, ano naman yung ibig sabihin nito?
Yes, dapat yung mga madaling mauga, just like yung mga cabinet nyo. Okay, dapat you have to fasten that at you have to secure that na hindi ito madaling matumba. How about yung letter H? Yes, yung mga importanteng mga bagay, class, dapat ready na yan or dapat nakahanda na yan, no, sa wala pa yung paglindol. Just like yung emergency kit at yung other mga important documents, dapat secured na yan. And of course, letter L, you have to know what to do. No? Kung sakasakaling magkalindol. Dapat alam mo na, habang hindi pa nagkakalindol, dapat alam mo kung ano yung dapat mong gawin kapag nagkakalindol na. Okay, ito naman yung mga dapat ginagawa kapag nagkakalindol na. So we have letter A, you have to look for a sturdy table. Dapat yung mga matitibay na mga table o yung taguan mo kapag nagkakalindol na, dyan ka magtago. How about letter D here? Yes, you have to stay calm. Huwag kang mataranta kasi kapag nataranta ka, class, hindi mo na masyadong alam kung ano yung dapat mong gawin kapag nagkakalindol na. Letter E. Yes, kapag humupa na yung paglindol, pwede kang pumunta sa mga evacuation area. Okay? And also, letter J. Kinakailangang kumuha ka ng mga bagay din na pwede mong maigamit to cover your head. Okay? Pero dito sa larawang ito, class, dapat lumayo ka dapat sa mga bagay na madaling matumba. Now, ano naman dapat gawin after earthquake? Yes. So, after earthquake, class, you have to hear news about the updates sa mga nangyaring earthquake. Kasi may possibility kasi, class, na may mga aftershocks pa yan, no, na mangyayari. And of course, you have to be careful also sa pwedeng mangyari na tsunami. And of course, letter I here. Okay, so after earthquake, pwede you have to go back to your normal life na wag ka nang matakot kasi natural lang naman yung earthquake. No? You have to live normal again. Okay, next. Letter K. So kung may mga na-aksidente during earthquake, dapat ipagamot yan kaagad. So let's have the what is it part of your module. Now, natural disasters, class, are frightening, but an earthquake is unique because it gives no warning. Lahat ng mga kalamidad, class, medyo nakakatakot naman talaga, 'di ba? Pero yung earthquake, class, medyo kakaiba ito. Kasi sa lahat ng mga kalamidad, yung earthquake lang ang medyo wala talagang warning na ibibigay. Kung mangyayari ito, ito'y nangyayari agad-agad. So therefore, it is very important to know kung ano ang dapat gawin before sa hindi pa nangyayari yung earthquake. During, dapat alam mo din kung ano ang dapat mong gawin kapag nagkakalindol na. And of course, you have to know also what to do after, pagkatapos ng paglindol. So let me give it to you again, what to do before, during, and after earthquake. Ito yung mga dapat ginagawa, class, kapag hindi pa nagkakalindol. Number 1, make a plan of where to meet your family after an earthquake. Dapat may plano na kayo sa family nyo sa wala pang lindol. Kung nagkakalindol, dapat alam nyo kung saan kayo magkikita after. Number 2, familiarize yourself with the safety exits and safe area of your school and house. So kahit saan ka pa pumunta, class, kinakailangang familiarize ka o pamilyar ka sa mga lugar na pwedeng maging exit, no? Kung sakasakaling magka-earthquake. Dapat alam mo kung saan ka lalabas. Number 3, fix heavy furniture, cabinets, and appliances to the walls or floor. Dapat secured na yung mga cabinet mo. Dapat naka-fasten na yan sa wall para in case na magkalindol, hindi ito basta-basta babagsak. Number 4, keep flammable materials, breakable items, and toxic chemicals in a safe place. So, itago mo yung mga toxic chemicals, class, yung mga chemicals na pwedeng
makasanhi ng sunog, pwede mo yang itago muna sa mga cabinet. Number 5, make sure you have an emergency kit at home. So, kinakailangan may mga emergency kit ka na nakahanda, no? Sa wala pa yung lindol. Number 6, and learn how to turn off the gas, water, and electricity. Dapat alam mo kung paano i-turn off yung mga appliances na pwedeng makasanhi ng iba pang aksidente, no? Just like ng sunog. Now, what to do during earthquake? Ano ba yung dapat gawin kapag nagkakalindol na? Number 1 here, keep calm. If you are indoors, stay inside. If you are outside, stay in an open field area. Pakalmahin mo yung sarili mo. Kung nasa loob ka ng bahay ng isang building, kapag nagkakalindol, stay inside and look for a sturdy table. And kung nasa labas ka naman, go to the open place. Number 2, duck or drop, cover, and hold when you feel an earthquake and wait for the trembling to stop before going out. Especially if you are inside the building, kapag nagkakalindol na, you have to duck, cover, and hold. At maghanap ka ng matitibay na bagay na pwede mong pagtaguan. At kung wala na yung pagyanig, no, pwede ka nang pumunta sa labas at you have to go to open place. Number 3, stay away from anything that may tend to fall, such as unfixed cabinets, glass, windows, etc. So, as much as possible, lumayo ka sa mga bagay na pwedeng matumba. Pwedeng matumba kung magkakalindol. And number 4, evacuate the building and go to an open area away from the trees and electric poles. So, pagkatapos ng pagyanig, no, pagkatapos ng pagyanig class, na malakas na pagyanig, kinakailangang pumunta ka na agad sa labas at go to an open place na malayo sa mga trees or other buildings or other posts that may fall. Ano naman yung ginagawa kapag pagkatapos na ng lindol? Number 1, check yourself and others for injury. So, i-check mo yung sarili mo kung may sugat ka ba or may nararamdaman kang kakaiba dahil sa paglindol. At of course, you have to check also other people such as your family members for injuries. Kung mayroon din ba silang or kung nasaktan din ba sila. Number 2, turn on the radio, wait for instructions from authorized government agency. Kung may mga radio or mga communication lines open, you have to be updated or instructions coming from your local government. Number 3, stay away from damaged buildings. Stuff might fall off the building or the building could fall on you. Kahit wala na yung lindol class, lumayo ka sa mga damaged buildings. No? It might fall anytime. Number 3, move away from the seashore and go to a higher place. A tsunami might occur. So take note class, yung mga nakatira sa mga tabing dagat, kung may mga malakas na paglindol, take note, no, you have to keep alert, no, because anytime it might happen, especially kung ang paglindol ay nanggaling sa ilalim ng tubig or ng dagat. And number 4, be prepared for some aftershock. So, sa sinabi ko na kanina, expected na may mga aftershock na magaganap. No? Pagkatapos ng isang malakas na lindol, may mga aftershock na pwedeng mangyari. No? So, you have to be alert on that also. Now, let's answer the what's more part of your module. Direction. Identify whether the activities described below should be done before, during, and after earthquake. Right, do, or don't. Let's have number 1. Fix mirrors, paintings, and other hanging objects securely. Kapag hindi pa nangyayari yung paglindol class. Dapat ba yung gawin o hindi? Do. No, please do that. You have to secure all these things before earthquake happens. Panic. Run. Push, took, or shout kapag nagkakalindol na. Dapat ba yung gawin? Hindi dapat yan gawin. Dapat kalmahin mo yung sarili mo. Number 3, hang heavy pictures and other items over beds. Dapat bang ilagay yung mga mabibigat na bagay, class? Ihang mo yan pataas? Yes, hindi dapat kasi may posibilidad na bumagsak yan kapag nagkakalindol. Number 4, get out of the classroom in an orderly manner. Kapag
humupa na yung paglindol, what are you going to do? Dapat ba yung gawin? Get out in an orderly manner? Yes, kahit may lindol pa class or pagkatapos na ng lindol, kapag gusto mo nang lumabas sa building or sa classroom mo, kinakailangan you have to do it calmly or in an orderly manner para avoid din sa mga aksidente. No? Kapag nagmamadali ka kasi may mga aksidente yan na mangyayari. Number 5, use any elevator. Ang ibig sabihin dito, class, gagamit ka ng elevator kapag nagkakalindol na. No, don't do that. How about number 6? Bring your go bag with you, especially during earthquake. Yes, please do that. Number 7, go near buildings, tall trees, power lines. Kapag nagkakalindol na class. So, dapat bang pumunta sa mga building? Malapit sa mga puno at saka sa mga poste? Please don't do that. 8. Close curtains and blinds of window glass. Dapat ba i-close yung mga kortina at saka yung mga window glass kapag nagkakalindol na? Okay, please don't do that kasi may posibilidad na mabasag yung mga yan. So, dapat lumayo ka sa mga window glass. Number 9, yes, please do that. Proceed to identified evacuation area. So, especially sa mga open places. Number 10, run when the shaking starts. Kapag nagkakalindol na, dapat tumakbo daw. Hindi po pwede. Please don't do that, no? Kasi mahihilo ka kasi class kapag tumakbo ka na nagsha-shake pa o lumilindol pa. Hindi ka rin makakatakbo ng maayos. Number 11, stay put until the shaking stops. Yes, you have to stay put. Look for a sturdy table, matitibay na mga bagay na pwede mong pagtaguan na kapag matapos na yung lindol, tsaka pa lumabas ng isang building. And number 12, locate beds and chairs away from windows. Yes, please do that. Let's have the what I have learned part of your module. I learned that preparation and proper information on what to do before, during, and after earthquakes could greatly reduce the dangers it can bring to us. Being prepared can help protect ourselves and our loved ones. Complete the following statements. Before the earthquake comes, I should make a plan of where to meet my family after an earthquake. Familiarize myself with the safety exits and safe area of my school and house. Fix heavy furniture, cabinets, and appliances to the walls or floor. And of course, keep flammable materials, breakable items, and toxic chemicals in a safe place. During earthquake, I should keep calm, duck, cover, and hold. Stay away from anything that may tend to fall, and evacuate the building and go to an open area. After the earthquake, I should check myself and others for injuries. Turn on the radio and wait for the instructions from the authorized government agency. Stay away from damaged buildings. Move away from the seashore and go to the higher place a tsunami might occur. Let's have the what I can do part of your module. Direction. Below is a go bag. Only 20 items can be placed inside the bag. Choose the 20 most important items from the box to be placed in the go bag. Now, ano kaya dito class ang pwede mong ilagay sa emergency kit mo? You may choose here 20 items lang na pwedeng ilagay sa emergency kit and this would be the possible answer for this item. Yan. Now, the Philippines is located in an area known as the Pacific Ring of Fire, or we can say this is Circum-Pacific Belt, now as shown here on the screen. This is the area where almost 75% of the world's active volcano, where tectonic plates and faults are also found. It is where the volcanic eruptions are frequently experienced. So a volcano is a mountain or a hill with a vent extending from the top to the Earth's interior. It expels magma by rumbling the ground. A volcano can either be active or inactive.
Active volcanoes are those that have erupted within 600 years, while inactive volcanoes are those that have not been erupted for more than 600 years. Now, the famous Kagsawa Church here was buried by the eruption of Mount Mayon in 1814. So, ito yung simbahan class na lubog, no, dahil sa pagputok ng Bulkang Mayon noong 1814. Now, when there is a violent volcanic eruption, many affected because it can destroy our lives, properties, and it can cause really harm in our health and environment. So that's why it's very important to know what to do before, during, and after volcanic eruptions. So let's have the what's in part of your module. Direction: read the description of events of a volcanic eruption inside the box below. Arrange the events by writing 1 up to 4 in the box above it. Ano yung mangyayari, class, bago pumutok ang bulkan? Mayroon na munang pagtaas ng temperatura doon sa ilalim ng lupa. No? The temperature inside the earth is very high. That causes rocks to melt and pressure builds up deep inside the earth. So kung mataas na yung temperatura at mataas na yung pressure sa ilalim ng lupa, ano na yung mangyayari sa magma? Correct. The magma rises and escapes through the hole created by colliding plates because of pressure. Now, kapag tumaas na yung magma, class, ano na mangyayari sa kanya? Yes, the magma shoots up, lalabas na ito ng bulkan, and runs down the side of the mountain. It also releases ashes and gases. And of course, the last, the magma that comes out of the volcano flows down the slope of the volcano as lava flow. When a volcano continues to erupt over time, lava will build up, forming a mountain. This time, let's discuss the preparedness for volcanic eruptions. Ano yung pwedeng gawin before, during, and after volcanic eruptions? Let's discuss first the things to be done before volcanic eruption. Now, what to do before volcanic eruption? Be aware of any unusual volcanic activity. Now, kung kayo ay naninirahan malapit sa isang active volcano, kagaya ng sa Batangas, sa Bicol, or even dito sa Negros, class, meron tayong Mount Canlaon, dapat maging alerto tayo, ma-alerto ka kung sakasakaling may mga sinyalis na sa pagputok ng bulkan. At dapat alamin mo din kung ang lugar mo o ang bahay nyo ay pasok sa lugar na tinatawag nilang 14 kilometer radius volcanic danger zone mula sa bulkan. Yung tinatawag nating 14 kilometer radius volcanic danger zone, class, ito yung lugar, class, na pwedeng grabe maapektuhan kung sakasakaling pumutok ang bulkan. Alamin mo kung pasok ka sa mga lugar na to. Okay? Dapat doble alerto ka kasi yung lugar mo kapag nasa volcanic danger zone ka, that area will really affected when there will be volcanic eruptions that might happen. Pasok man o hindi sa danger zone, class, ang lugar mo, maging alerto ka pa din, no? Sa mga sinyales sa mga pagputok ng bulkan. Now, ito pala, class, yung tinatawag nating 14 kilometer volcanic danger zone ng Mount Taal. Okay, yung nasa gitna, class, ay ang ating Mount Taal volcano. No, yung Taal volcano sa may Batangas. Ito yung bulkan, class. Ito yung bungangan ng bulkan. Now, next is you have to prepare emergency supplies like flashlights, candles, matches, and first aid kits. Yung go bag natin, class, no, sa diniscuss natin kanina sa earthquake, pwede mo itong gamitin din sa pag-prepare sa pagputok ng bulkan. No? Yung go bag natin, class, applicable yun kahit na anong sakuna na pwedeng mangyari. Nagdagdag lang dito ng candle at saka matches. Pwede rin kasi itong mapagkukunan ng ilaw, class.
At saka magamit din sa pagluluto yung mga matches, no? Yung mga posporo. Again, mahalagang magkaroon tayo ng go bag at dapat alam mo kung ano ang dapat ilagay dito sa go bag. No? Huwag kalimutang dapat mayroon tong malinis na tubig, no? Mga pagkain na hindi madaling mapanis, even mga damit, pwede rin ilagay dyan. Yung first aid kit class, yung hygiene kit, at yung mga mahahalagang dokumento. Even flashlight also and radio class can be included in our go bag. We've discussed this already a while ago. Pwede mong lagyan ng face mask ang iyong go bag. Next, stock some food and water bago pa pumutok ang bulkan. Hindi katulad sa earthquake class na agad-agad, no? At hindi mo talaga malalaman kung kailan magkakalindol. Pero itong pagputok ng bulkan class, hindi siya basta-basta puputok talaga. Bago yan puputok, usually may mga sinyalis yan. Bumubuga muna ng mga abo. Yan na muna yung makikita natin mga sinyalis. At talagang may idea yung tao na anytime puputok yung bulkan. That's why you have to prepare some foods and water before volcanic eruptions. Next, again, as I said earlier, prepare mask for nose and mouth. Especially yung malapit sa mga vulcan class, no, yung mga lugar na malapit sa vulkan, they have to include this mask in their go bag. Pero even wala tayo sa lugar malapit sa vulcan class, yung mask ay importante pa din, hindi lang sa pagputok ng vulkan, kundi against the COVID-19 virus, di ba? Para hindi tayo madaling mahawa sa mga nakakasalamuhan natin araw-araw, dapat protected tayo. Include also face mask na din sa inyong go bag. No, importante din to, especially this time of pandemic. Next, evacuation center. You have to familiarize the evacuation center in case there will be volcanic eruption. May designated area kasi yan class, no? Bawat lugar, bawat pamahalaan ng isang lugar, may designated area talaga ng evacuation center. Dapat alam mo kung saan ang pinakamalapit na evacuation center in your place. Lalo na kung wala kayong mga sasakyan, dapat makipag-ugnayan kayo sa inyong mga kamag-anak na merong sasakyan, or kung wala talaga, pwede kayo makapag-ugnayan sa mga otoridad. No? At pwede mong alamin kung saan ka pwede at kung kailan ka pwedeng makisabay no, sa pag-evacuate in case na puputok talaga yung bulkan. Be aware also, class, of the alert level, no, issued by our PHIVOLCS, no, yung ahensya na nagbibigay alert level or mga warning, no, sa atin bago pa lang pumutok yung bulkan, no. Dapat alam mo to, dapat informed ka, no, sa mga inilalabas na mga alert level warnings ng PHIVOLCS o yung Philippine Institute of Volcanology and Seismology. So bilang mga residente sa mga lugar malapit sa active volcano, dapat alamin natin yung mga alert level of volcanic eruption na ibibigay ng PHIVOLCS. No, mas mabuti, alam natin also ang history ng bulkan. Okay? Kailan ito last pumutok or kailan ito huling pumutok, alamin din natin kung kailan ito posibleng pumutok. And of course, importantly, listen to the radio or people of the authority for safety and instructions. So, kinakailangan makinig ka ng mga balita. You have to be informed, no, sa mga bagay na pwede mong gawin bago pa lang pumutok ang bulkan. Ito ay usually binibigay sa ng mga otoridad o ng mga ahensya ng gobyerno. What to do during volcanic eruption? Stay in the evacuation center. Walang ibang gagawin kundi lumikas, agad-agad papalayo sa bulkan. Ang binubuga ng bulkan ay siguradong makakasama sa ating katawan. Yung mga abo, yung mga ash falls class, kapag na-inhale mo ito, maaari kang magkasakit ng respiratory related diseases. So napakahalaga talaga na lumayo ka na bago pa lang, no? Actually bago pa lang pumutok ang bulkan. Kung pumuputok na yung bulkan, you have to stay in the evacuation center
designated or assigned by your local government. Now, if caught indoors class, kung nasa loob ka ng bahay nyo, tapos umabot pa yung mga ashes, no, from the volcanic eruption, all you have to do is to close all windows, doors, and other openings and remain indoors. Okay? Kung aabutan talaga ng ash falls ang bahay nyo, o yung mga ash falls class, yung parang buhangin, yung mga abo, na medyo mabaho din class, no? At umabot ito sa ating tahanan, isarado ang lahat ng pwedeng mapasukan nito like pintuan, mga bintana, at takpan, no, ng mga basang tela as much as possible. Dapat may mga basang tela class para at least doon kakapit yung mga ash at hindi talaga tuluyang papasok sa iyong bahay. Next, cover your nose with a mask or damp cloth when volcanic ash or dust is present in the air. Eye goggles class, pwede din naman, pwede rin yung mask, no? Kung nasa loob ka ng bahay. Kung walang mask talaga, pwede rin gumamit ng basang tela. Pwede rin basang panyo at itakip mo sa bibig at ilong mo. Basang tela ang recommended ng PHIVOLCS class para maiwasan ang paglanghap ng mga volcanic ash. Basang tela para didikit lang yung ash sa may tela at hindi mo talaga diretso na malalanghap, no, yung abo. Also class, keep your food and water covered. Takpan ng maigi ang lahat ng pagkain at ang mga maiinom na tubig. Okay? Kapag may pagputok na ng bulkan. And also, stay away from low places, especially those who are included in the volcanic danger zone. May mga bato, malalaking bato, mga lava, and mga mud flows na pwedeng makasira sa mga lugar malapit sa bulkan. So you have to stay away from these low areas. Ano naman ang gagawin mo pagkatapos pumutok yung bulkan? Now, after the eruption, do not go back home right away. Wait for the instruction on what to do and when it is safe to go back home. No? And that instructions will be coming from your local government or yung PHIVOLCS. No? So, dapat magpatingin din kayo sa doctor class, no? Kung meron kayong nararamdamang masasamang pakiramdam, kasi baka nakalanghap kayo ng mga ashes, no? At delikado ito class. Kaya para manigurado, you have to consult a doctor if you feel bad after the volcanic eruptions. Next, avoid crossing a bridge when lahar flows under it. May posibilidad kasi class na masisira yung tulay kapag may mga lahar flow na. Avoid crossing that area first, no? For safety purposes. And also, remove ash from your roofs. Now, kung maglilinis ka ng mga ashfall class, huwag itong basain. No? Bawal itong basain. At lalo, huwag i-drain ito sa kanal. No? Huwag mo itong ilagay sa kanal. It is advisable class na walisin lang ito at ipunin lang sa isang sako. Kung may paglindol, i-check mo din yung tahanan mo kung ligtas ba na tirhan muli. Of course, check also if your drinking water is clear and if the electrical wirings at home are intact and safe. No? Importante yung tubig class. Dapat alamin mo kung safe pa bang tubig na iinumin nyo. At of course, the electrical wirings. No? Your father can do that. At tingnan, no, kung okay pa ba yung mga wiring sa bahay. Okay, after volcanic eruption. Have the what's new part of your module. Directions. Choose your answer from the list of different activities before, during, and after eruptions. So write only the letters under what I should do column. Ito na yung mga pagpipilian natin, no, para ilagay dito sa column na to. Pero letter lang yung isusulat natin. So ano kaya yung pwedeng gawin before volcanic eruption? Correct. No, prepare hard hats and masks for ashes and falling
debris. Dapat nakahanda na yung mga sombrero, no, yung mga sombrero na magagamit as protective gear, no, when the volcanic eruption happens. Next. Correct. Letter H, prepare all the necessary things to bring once an evacuation is needed. Dapat din nakahanda na yung mga gamit mo pang evacuate. And letter J also, strengthen roofs and walls to withstand loading and projectile impact. So yung dapat yung mga bubong natin matitibay na, no, bago pa man pumutok yung bulkan. Next, letter L, be aware of the evacuation plans and location of the center in your community. Dapat alam mo kung saan yung evacuation center o evacuation area in case na pumutok yung bulkan. And also, keep updated on the unusual volcanic activity through TV, newspaper, or radio. Hindi katulad ng paglindol kasi class, yung pagputok ng bulkan, medyo may warning ka pa, no, na matatanggap kasi hindi naman yan agad-agad puputok. May mga sinyalis yan bago pa tuluyang pumutok ng bayolente yung bulkan. So makakapaghanda ka pa talaga, no, bago pa man siya tuluyang pumutok ng malakas. So para malaman yan, you have to listen also regularly in the TV, or you have to read newspaper, or you have to listen in the radio for updates. So ito na yung mga possible answers for this part of your module. Okay, next. Ano ba yung gagawin during volcanic eruption? Correct. Avoid low-lying places, no? Yung mga lugar na malapit sa bulkan, no, sa nasa ibabang bahagi nito, dapat layuan mo yan, class. And also, seek cover in case ashes and rocks fall. No? Kapag pumuputok na yung bulkan, kinakailangang may mga magamit ka na cover sa mga abo or sa mga ashes na pwedeng bumagsak. And letter G also, keep all doors closed when there is a heavy ash fall. Kung nasa bahay ka, you have to keep all doors, windows closed. Next, letter I, wear protective clothing, headgear, and high-efficiency dust mask. So, gumamit ka ng mga mask, no? And then, you have to wear also clothes na pwedeng protection mo din, no? Laban sa mga abo or mga ashes. Just like mga long sleeve at saka yung mga pants, pwede yon. Letter K, be alert for the advisories of the possible re-evacuation to a safer place. So, maghanda ka, baka abutan ka ng pagputok ng bulkan at malapit sa inyo yung bulkan, so you have to be ready for evacuation. So ito yung mga possible answers for this particular part ng module mo. And also, for what will you do after the volcanic eruption? Yes, it's letter D, use mask while cleaning the ashes and other debris. So pagkatapos sa pagputok ng bulkan, syempre, dapat linisin mo yung mga bagay o yung bahay mo kasi for sure may maraming mga abo yan, no, galing sa bulkan. And stay in the evacuation center until further instruction. So wag ka munang bumalik sa inyo kung in case na hindi pa masyadong humuhupa ang pagputok ng bulkan. So wait for further instruction from your LGU. Letter N also, adults may check on the livability and safety of the areas affected before going back home. So, kinakailangan yung mga matatandang members ng family mo, yung mga magulang mo, i-check na muna nila kung safe na ba na umuwi sa inyo, no? Pagkatapos ng advisory ng inyong government officials dyan. And letter O, participate in community efforts such as cleaning, maintaining peace, and order within the evacuation center. So, dapat makipag-cooperate ka din, no, sa community nyo para mabalik sa normal o bumalik sa dati, no, ang inyong pamumuhay before volcanic eruption happens. So, ito lang yung mga possible answers for this part of your module. Let me present the what is it part of your module. So, before volcanic eruption, you get ready for the emergency kits or go bag. You prepare hard hats and masks for ashes and falling debris. Prepare all the necessary things to bring once an evacuation is needed.
strengthen roofs and walls to withstand loading and projectile impacts. Be aware of the evacuation plans and location of the centers in your community. And then keep updated on the unusual volcanic activity through TV, newspaper, or radio. Next, during the eruption, I should avoid low-lying places. Seek cover in case ash and rock falls. Keep all doors closed, then there is a heavy accumulation of ashes. Wear protective clothing, headgear, and high-frequency dust mask. Be alert for advisories for possible re-evacuation to safer evacuation sites. After the eruption, I should use masks while cleaning ash and other debris. Adults may check on the livability and safety of the areas affected before going back home. Stay in the evacuation center until further instructions. Participate in community efforts such as cleaning, maintaining peace and order within the evacuation center. Let's have the what's more part of your module. So ilalagay lang natin yung letter B kung ito ay tumutukoy sa dapat gawin before volcanic eruption. Letter D naman kung during volcanic eruption, and letter A naman kung after volcanic eruption. Let's start with number 1. Be aware of the unusual volcanic activity. Yes, before. No? Dapat sa wala pa yung volcanic eruption, ito yung dapat gawin mo. Number 2, check drinking water and electrical wires at home. Yes, letter A, after. Next, cover your nose with a wet cloth to prevent inhaling ashes. Yes, during. No? During earthquake yan gagawin. Protect yourself from ash falls. Still during volcanic eruption. 5, prepare emergency materials like flashlights, food, and water. Yes, before. No? Dapat nasa go bag mo na yan. Next, wait for instructions to return home. A, after na ng pagputok ng bulkan. 7, if caught in a rock fall, roll into a ball to protect your head. Yes, during. Number 8, follow instructions from authorities. Correct, during. Number 9, avoid low-lying places. During then, correct. Number 10, close all doors and windows to avoid ashes in getting inside your house. Correct, during. Let's have the picture clue on activity number 2. Directions. Tell whether the pictures show what to do before, during, and after volcanic eruptions. Choose among the choices before, during, or after. Let's have number 1. Correct. That's during. No? You have to protect your head. Okay. Next, number 2. Plan. Correct. Before volcanic eruption yan gagawin. Number 3. Wear mask. Correct. During. How about number 4? Cleaning the roof. After yan. So how about that? Prepare your emergency bag or go bag. Correct, before. And how about this? Correct, during. No? Close the windows during volcanic eruption. Number 7. Correct, after na. No? Clean all the properties you have there at home that are covered by ashes. Number 8, correct, before. Now, you have to secure all this before the volcanic eruption. Number 9, listen to the updates. Pwede yan during, no? Pwede din yan after, actually. And number 10, cleaning. So, after yan. So, let's have the what I have learned part of your module. I learned that readiness and knowledge on what to do before, during, and after volcanic eruption would help protect ourselves and our family. Complete the following statements. Before the volcanic eruption comes, I should. The possible answer for this part would be, get ready for the emergency kits or go bag. And you have to prepare all the necessary things to bring once an evacuation is needed. During the eruption, I should
Keep all doors when there is a heavy accumulation of ash. And wear protective clothing, headgear, and high-efficiency dust mask. After the eruption, I should stay in the evacuation center until further instructions. And use mask while cleaning ash and other debris. Next, let's have the what I can do part of your module. Draw and put a label on the things should be placed inside the emergency bag in the preparation for a volcanic eruption. Among the different things, you will be needing select only 15 most important or essentials. Your points will vary depending on your answer. So for this part of your module, it's up to you what to put inside that go bag. Okay? Okay, let's have the assessment part of your module, and I'll give you 5 minutes to answer this part of your assessment. And your time starts now. Okay, let's have the assessment on the lesson 2 of your module 2 for Science 6. And I'll give you 5 minutes to answer also this part of your assessment. And your time starts now. Now, please subscribe to my channel, my YouTube channel, if you want to watch my video lessons in Science 6 and in Mathematics 6. Okay, that's all for this week, class. Thank you so much for participating. Have a blessed week ahead.
See you next time. Keep safe, everyone!